Now, let's bring in our guest for this afternoon. We have economist Jonathan Ravelas, who's also the Chief Marketing Strategist of BDO. Sir, magandang hapon and thank you for joining us this afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Hi, sir. Sir, we're bringing you in because we want to talk about the possible impact, if there is going to be any impact at all, nung looming trade war between, apat na sila among the US, China, di ba? Inilit ko sarili ko. Among the US, China, Canada, and Mexico. Now, we don't seem to be in the direct line of fire so far kasi sa kanila lang alawa yun. Pero hindi ba natatamaan ng ibang impact, for example, pag tumaas ang price of production sa US because yung energy inputs coming from Canada is more expensive, won't that bring up the prices of US goods that we bring in and US raw materials as well? And so on down the line. Meron bang ganun? Collateral Damage. damage. There you go. Well, definitely there will be collateral damage. So definitely, if we talk about US and Canada, the impact really is increased prices immediately. No? So cost of importing goods will already increase. That's why if you buy a car in the US, it translates to around an increase of $3,000. Kasi doon sa mga imported components ng kotse, no? So there's already an impact. And we've seen this even during Trump 1.0, no? The impact to us was slightly delayed. If you recall, tinamaan din tayo ng inflation over time. In 2018, tumaas yung inflation natin. So definitely we will be affected with all of this imported cost. And aside from the rising prices, ang impact sa atin yan is also higher interest rates. But despite this, pati yung ang tawag nito, pati depreciation ng peso, definitely it's going to happen. And today, we eventually are trading closer to around 58.70. No? Hindi ba meron din kaunting positive impact sa atin, hindi lang puro negative? Dahil ang laki kasi ng trade deficit natin sa US, 10 to 11 billion dollars. Kung mamahal yung mga exports ng US sa Pilipinas, baka mas mabawasan yung ating deficit. Hindi ba positive naman yon? Kung halimbawa, kung bababa yung value ng ating currency, baka may positive effect naman yon sa ating mga exporters. Baka mas marami silang maibenta naman. So, hindi lang siya purely negative. Okay, tama po kayo dyan. Kasi nakikita rin natin na kung mahina ang piso, definitely magmumura yung mga produkto natin. No? But in the past, even in Trump 1.0, hindi natin na-maximize yung paghina ng piso to eventually set an attraction. Kung maaalala nyo, dito po pumapasok yung build ni Pangulong Duterte. So, na-offset yung positiveness na yan kasi we were importing products to support our build. Ngayon, with the build more, kung ipagpapatuloy ng gobyerno yung build more, then definitely pwede tayong magkaroon ng mas lumawak yung ating trade deficit. So, in effect, yes, it is positive, pero ang overall na tama sa atin is more negative than positive. Lalo na kung hindi natin i-maximize yung opportunities. Kaya nga, tama po kayo dyan. Kaya kailangan po, yung ginagawa po ng gobyerno on focusing on manufacturing, dapat po, yan po yung mag-create ng additional jobs para makatulong doon sa mga tao para magkaroon ng trabaho. Mukhang dole out yung focus ng gobyerno. Mukhang dole out yung focus ng gobyerno, hindi manufacturing. Oo, long term na yung target na yan. Saka, if you're going to promote manufacturing, napakaraming kailangan . Yes, sir. Diba? Nag-freeze yata siya. Sir Jonathan, pakiulit po. Nag-freeze po kayo kanina. Pakiulit po. Nag-freeze. Kasi yung kailangan talaga natin yung long-term manufacturing. Kung makikita niyo po yung huling datos ng GDP, pinakamalaki po, 70% ng ekonomiya po natin is consumption. Yes. Kahit Pasko na po,
Yes. Hindi po natin nakita na talagang nakatulong sa pag-unlad ng economy natin. 5.2% tulad ng po nung third quarter. Hindi lang natin pwedeng gawing kasalanan yung mga bagyo, pero importante po dyan yung talagang matataas pa rin po ang presyo kahit bumaba na po yung inflation, no? Mataas pa rin po yung presyo. Tapos pagpasok po ng bagong taon, yung bigay po sa atin ng gobyerno na tulad bigay ng mga three kings, binigay sa atin mataas na kuryente, mataas na tubig, mataas na toll charges, mataas na gasolina. So, paano po makaka-recover ang consumer yan? Jonathan? Feel free siya. Malaking challenge. Pero Jonathan? napakatagal na niyan, Mr. Velas. Napakatagal na natin gustong i-promote yung manufacturing eh. Hindi lang yung mga infrastructure ang kulang natin sa utilities eh. Ngayon, nirereklamo nila yung corruption. You first have to attract the investors, di ba? Ngayon, yung mga foreign chambers, pati yung mga local business groups, nirereklamo nila worsening corruption. Paano yan? Paano natin? Medyo mahirap-hirap yung challenge na yan. Ang tagal-tagal na natin gustong humabol ng manufacturing sa ibang mga kapitbahay natin. Lahat nagpupuntahan sa Vietnam. I talked to mga diplomats of some of the major countries, major economies. Sabi nila, nag-aalisan ng mga negosyante namin sa China. They're ignoring the Philippines. They're going to Vietnam. How can we compete? Siguro mga medyo yung may low-hanging fruit ba tayo na pwedeng gawin? Medyo bago naman. Dagdag, Jonathan, sa sinasabi ni Ami, no? Hindi kasi bago yung trade war na yan with China. Sabi mo nga, nung Trump 1.0, nangyari na yan. At nung nangyari yan sa China, yung Chinese manufacturing went to Vietnam, went to Thailand, went to Indonesia, not to the Philippines. Partly to Malaysia kahit hindi ganun kalaki, at partly sa Sri Lanka. So sa atin, walang pumunta. Pero kasama rin kasi dyan, yung mga pinroduce ng China sa mga bansa na yan, tinatakan nila na made in Vietnam, made in Thailand, made in Indonesia, kahit talaga ang investor ay Chinese. No? So, dual yan. Pero ang mahalaga, katulad nga ng sinabi ni Ami, walang pumunta sa atin. No? Talagang wala. Challenge po talaga yan kasi isa pong issue dyan talaga, yung issue sa West Philippines, kung hindi po natin maprotektohan, paano pa yung ibang investor. Tapos, yung mga iba pong investor na naka-invest sa Indonesia, Malaysia, ng mga countries na sinabi nyo, meron po silang relationship sa China. At makarinig lang po sila na gusto nilang mag-invest sa Philippines, tatanungin na po, ano po pa magagawa namin para hindi kayo mag-invest doon? Kaya tingnan nyo po, yung pananalita ng ating Pangulo doon sa ASEAN nung sa last year, ang sumuporta lang sa atin yung Vietnam. Kasi sila may trade relations sa China. So tayo lang po talaga nag-iisa na pinapakita natin ang ating soberenya sa ating bansa. So isa po itong challenge na dapat nating i-continue, no? Para pakita natin na we can defend ourselves. Pero Jonathan, nung panahon ni Digong, halos maglumuhod tayo sa China pero wala namang pumasok ng mga investments. Kahit yung mga commitment ng China na 24-25 billion, hindi pumasok. Kung na yun, nagmamaluhod na tayo sa China no? Half-jokingly nga. Sabi ni Digong ay, ano bang sama na maging probinsya tayo ng China? At yung victory natin sa UNCLOS, isang pirasong papel lang yan na dapat itapon sa basura. So, ibig sabihin, yung political relationship natin, parang wala namang masyadong epekto dahil ang mga investors kasi, businessmen, go where kikita sila. Hindi ba mas comparative advantage natin ang problema? Yung binabanggit ni Ami na corruption, infrastructure, ease of doing business, no? Electricity. Ba't naman pupunta dito yung manufacturing? Tayo pinakamahalang electricity sa region. Di ba? Yung mga ganun ba na comparative advantage? Tama po kayo dyan. Yan po talaga yung mga tinitingnan ng mga investor. No? Pero isa po dyan, yung issue sa national security na aside from the corruption,
na unti-unti nating ina-address with the business and wala. Putol-putol. Free-freeze siya. Sir, are you still there? Nag-free-freeze siya. Si Jonathan Rabelas ng video. Sir, are you still there? Nandito pa ako. Yes, sir. Yes, sir. Okay. You're getting choppy lang, sir. Okay. Apo. So, Yes. kailangan lang talaga natin na ipakita na talagang we're really serious pushing the infrastructure spending, no? Nakita natin in the past, no, dahil lagi nating sinasabi yung we want fiscal consolidation. Gumagastos tayo pero kung ano lang yung kaya natin, at the same time minimizing on our expenses. Kailangan talaga pakita natin na tulad ng panahon ni Pangulong Duterte, makikita mo talaga na naramdaman ng mga tao yung gastos ng gobyerno and there was disposable income. Kaso ngayon, hindi natin nakikita dahil may inflation. Kaya yan po yung pagkakaibang ngayon. Tapos, mas maliit yung scope ng government to spend dahil malaki na po yung ating utang pangkalahatan. Ano? So, yan ang isa sa mga issues that we need to push. Kaya nga po yung nadagdag po yung issue doon sa corruption na lalong na nung 2025 budget. So, the faster the Supreme Court makes a decision on it, then the clearer the basis to see kung tutuloy yung infrastructure spending and will reach 6%. Sir, balikan ko lang po yung napag-usapan kaninang collateral damage the possible from this trade war. Ano po nakikita niyo mga posibleng goods and services na maaaring tamaan ng pagtaas ng presyo o pag-ipit ng supply dahil sa trade war na yan? Well, basically, ang una po talagang tatamaan dyan sa atin is the higher import cost. Tapos lalo na po yung hina ng piso. So the impact of a weaker peso will eventually create a struggle. No? Kaya po nakikita nyo na po yung pagbagsak ng stock market, pinapakita na mas nananaig yung sentiment na mas malaki yung mga challenges sa 2025 with the Trump tariff, currency weakness, no? Pero nakikita naman natin tulad ng tourism should benefit in this environment pag humina yung piso, no? At the same time, that's still good for the BPOs. Nakita na po natin yung nung panahon ng Trump 1.0, nandito pa rin yung mga BPO. So, isa po yan sa mga, I think hindi naman po matatanggal agad dito sa Pilipinas. Pero sir, specifically sir, do you see any products or services na maaaring tamaan in terms of price increases? Well, basically, definitely anything to do with transportation, anything oil-related will be affected. That includes electricity, no? So, tatamaan talaga tayo dyan. So, it's yung mga really import the cost natin. of doing business. Definitely po, tatamaan din po yan, no? Kasi kahit po binabaan na natin yung tarifa dyan, the added cost of international trade, tataas po yan. Pero Tinatanong ko po Jonathan, yan kasi in relation to yung bigas. Kasi binagsak natin yung tariff sa bigas. Pero kung magmamahal yung kung hihina yung peso, di ganun din yon. In fact, parang nag-scramble na yung gobyerno ngayon, di ba? Na ayaw bumaba ng presyo ng bigas kahit merong bagsak yung tariff sa bigas. Di pa paano na yan? dagdag lang, Jonathan, may GSP Plus tayo with the US Ibig sabihin, may kaunting protection yung ating mga produkto na ini-import sa US. At least yung several thousand yan na mga products. No? Hindi yan makukuhan. Unless, at hindi rin yan kayang baguhin ni Trump overnight because that's a treaty. No? Mahabang proseso yan kung gusto niyang baguhin. At I doubt kung gusto niyang baguhin dahil nga nakikinabang sila sa atin because of our deficit. Meron din tayong GSP Plus sa Europe. So, ibig sabihin, yung mga under sa GSP Plus, hindi masyadong maapektuhan dahil protected sila. No? Gusto ko lang i-emphasize yun dahil not very many countries ay meron GSP Plus sa US. Natatanong ko lang yung sa bigas nga, yung impact sa bigas. Kasi simulan Wednesday, meron na namang maximum SRP sa bigas sa imported rice Oo. Kaya nga So,
Ito po kasi yung naging problema. Inumpisahan na po natin sa Rice Tarification Act. Lahat. Yes. Pinaba na po yung kita ng mga importers and then the wholesalers. Pagdating sa distribution po, hindi naman po nilimit yung yung kanilang pinaka-margins, Margins. no? Lalo na yung sa supermarket. Kaya kailangan pong gawin ng gobyerno, gamitin yung mga DTI nila at saka mga food terminals para mag-attract po na doon na dumiretso na po yung consumer sa kanila para bumaba lalo, maramdaman po yung pagbagsak ng presyo kaysa sa mga palengke. Invite po nila, gamitin po nila yung mga locations ng kadiwa at saka ng mga food terminal, invite food manufacturers, magrenta sila ng weekend para maramdaman ng tao yung pagbagsak ng presyo kaysa po pumunta sila sa supermarket. Kumita na po ang gobyerno sa renta doon sa paggamit ng kanilang facility, bayad po sa kanila cash, di mararamdaman po ng tao yung bagsak ng presyo. Pero kung kahit gaano po natin ibaba yung import cost, pero kung doon sa distribution may kita yung mga supermarket at saka yung middlemen, hindi ho bababa yung presyo. Yan po yung kailangan i-address. Yan yung tinatabi ni Ami kanina ng mga low-hanging fruits. Hindi mo kinakailangan na mahabang legislative process dyan. Dahil yung isang positive effect niyan, mapipilitan tayong bumalik sa food security, mapipilitan yung gobyerno na gamitin yung kanilang huge regulatory power, mapipilitan yung gobyerno na i-implement yung dalawang SONA ng presidente na kailangang hulihin yung mga hoarders, mga kartel sa rice, mga smugglers, etc. Lalo na, hindi naman yan nakatago eh. They're hiding in plain sight. Ang lalaki ng mga kanyan, ng mga pinaglalagyan ng mga hino-hoard na bigas. So, pwede yang as a low-hanging fruit, kaya yang gawin ng gobyerno kung merong political will. Kung may political will. Hindi kinakailangan ng legislation dyan. Tama po kayo dyan. Kailangan lang po talaga gawan na binigyan. Sa ilang forum po, nasabi ko na po yan. Ang question po kung paano nila i-implement. Kasi dyan po talaga mararamdaman yung pagbagsak ng presyo. Tsaka itigil na yung land conversion ng mga malalaking real estate companies. No? Yan ang na pumipigil sa productivity ng ating agrikultura. No? Mr. Ravelas, useful ba yung useful ba yung maximum SRP sa imported rice? Does it work? Well, tingin ko naman po, it should work. Pero ang problema po dyan, hindi na-address po yung kalahati. Kasi ang importante po, yung doon sa distribution, doon po na naiiwan yung margin ng distributor papunta doon sa mga middlemen. Yun ang gusto natin tanggalin. Kung magagawa po natin yung sa food terminals at saka doon sa mga DTI or kadiwa centers, paggawin nila yan, tingin ko naman po mararamdaman at saka magiging regular, doon po natin makikita yung nararamdaman ng tao yung bagsak ng presyo. Ami, yun ang word for the month. It should work. It should work. It should work. Parang word for the decade dapat Push ko yun. lang. It should work. Okay. Sana all. Maraming salamat for joining Soricon, economist and chief marketing strategist ng BDO, Jonathan Ravelas. Sir, thank you for joining us this afternoon.